Magandang araw po. Kayo po ay nanonood o nakikinig sa programang Opinyon TV. Palakpakan. Si Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos. Grabe. Kaya nga di masyadong mabigat ang akusasyon. Sa katunayan, tinawag ng Malacanang na desperado at walang basihan ang pagdawit sa Pangulo sa illegal na droga. Kinwestiyon din ng palasyo kung ano nga ba ang motibo ni Senador Amy sa pahayag niya na pinaniniwala ang posibleng bahagi rin ng destabilisasyon laban sa pamahalaan. Ang hirap naman sundan ni Sandro at ang kanyang pagbibigkas. Pero marami nga natismaya. Lalo sa pinapahalaga ang pamilya. No? Mahalaga sa atin ang konsepto ng pamilya, di ba? Maraming kung may question kung bakit ginawa ni Senator Amy ang aligasyon sa rally ng INC na mapayapa sana. Kaso nga lang parang nabahiran ng politika. Kaya naman, Carlo, ang tanong nga ng ating mga kababayan, may basihan ba talaga ang sinabi ni Senator Amy o baka naman may ibang motibo lang para siraan ang sariling kapatid or tunay nga bang kapatid? Lechon! May ituturing nga ng destabilisasyon o pagpapabagsak sa gobyerno ang pagdadawit sa Pangulo sa iligal na droga. Lahat ng yan sasagutin natin dito lang sa Balat Sibuyas! Excited na ako sa bahay ng Pigon. Huwag kang BS! Balat Sibuyas! Ay, Congratulations sa yung boses ni Dino dito. Okay. Simulan na natin. Sandro, Alam mo, sisimulan ko doon sa naka-all caps na pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos. Hindi ito ugali ng isang tunay na kapatid. Anong ibig sabihin nun? Ano klase? Maraming layers, ha? Hindi ba ugali o hindi tunay na kapatid? Di ba ang tawag sa mga miyembro ng iglesia ay kapatid? So baka hindi ugali ng kapatid. Ay, gano'n. Pwede. Ano pala, parang poetic pala. Majority leader. Tapos siya magsalita, kinuwal-off na iglesia yung rally. Bakit kaya? Tatlong araw pagsalita sa kanya, tama na, ayaw na namin ng ganito. Pero siguro, baka natakot, baka pag tumingin sa iba ba, may mangyari sa system. Kasi diba, sa ordinaryong mamamayan din, no, parang kulturang Pilipino, tingin natin na hindi mo yan gagawin sa kapatid mo. Yung hindi mo sisiraan ang iyong kapatid, bagamat pa public, diba, public family kayo, dahil kayo ay may mga katungkulan sa pamahalaan, kaya siguro din na gulat na lang ang mga kababayan natin. In fact, nagjo-joke tayo dito na baka yung may aligasyon ng half-sister, diba? Pero hindi ka talaga magtataka na umiikot at sumisikat ito ulit na aligasyon. Kasi nga hindi makapaniwala yung kababayan natin na kung ikaw ba ay tunay na kapatid, whether talagang kakayanin mo sabihin ito at gawin ito, di ba? Sabi ni Senator Ping Lacson, di ba, sa ating mga Pilipino, you don't Sino air... Sen Lacson? Sen Ping Lacson, you don't air yung values sa Filipino. Ay, nalito. Kahit na marami tayong disagreements, di ba, hindi mo yan isa sa publiko, sa buong mundo, di ba, na para bang yan. Tsaka, ito lang tanong ko kay Amy Marcos, no? Galing-galing talaga nito si Senator Amy Marcos. Ano bang news na sinabi mo? Di ba matagal na yung akusasyon na yan? Di ba despite the accusations, ikinampanya mo? Di ba nung despite the accusations, gusto mo siya maging Pangulo? In fact, ang sinasabi pang araw, sinabi mo na we're finally back in style, mga Marcos, pagkatapos siya ng Pero afterwards, para bang hindi okay ang relasyon ninyo ni First Lady, hindi okay ang naging relasyon ninyo ni Pangulo, at tapos naging outside of Tacolambu ka, para bang hindi ka na sa kapangyarihan, also power, kahit na Marcos ka, kahit nga sa mga pictures sa mga reunion nyo, wala ka, dahil nung nagkag-outside of Tacolambu ka, tsaka mo ilalabas ito, di ba? Paano naman hindi siya magiging outside the Colombo? Kumampi na siya doon sa pamilya Duterte, di ba? Itim. Na hindi lang naman
recently, kaya nga ang tanong lagi, di ba, kapag may gumagawa ng aligasyon, ano bang maaaring motibasyon? Kasi bahagi yun ng i-consider mo kung iisipin mong makatotohanan at pakikinggan mo ba yung aligasyon. Kasi nung nakaraang eleksyon lang nito sa Senado, di ba, tumawid siya dun sa kabilang kampo na kaya muntik na nga siyang malaglag eh. Ipinahamak din siya eh, pang 12 siya dahil nga namang kasya dun sa 2 ilog. So, bakit sa panahon ng Iglesia ni Cristo Rally, di ba? Bakit ngayon, di ba? So, yan yung kailangan na mga parang pieces ng puzzle na pag magdudugtugin ng isang ordinaryong mamamayan, eh makikita mo may hindi magandang motibasyon, no? Doon sa paglalabas ng ganitong Saka nakakasuka. Nakakadudang napapanood ko rin siya, hindi ko alam kung naaasiwa ako sa kanya, sa mukha niya, honestly or doon sa sinasabi niya rin, nakakasuka. Kasi para bang, alam mo, ang pinakamasamang kasalanan sa akin, di ba? Para sa akin, yung traitor ka. So para bang ang tingin sa'yo ngayon, di ba? Yung mga Pinklawan, di ba naman na-convince, ayaw naman talaga sa inyo, di ba? Hindi naman talaga okay sa inyong mga Marcos, di ba? Yung mga Duterte supporters, mag-iingat na rin sa'yo kasi sarili mo ang kapatid, kaya kang traidorin. Yung mga pro-Marcos na loyalists, ayaw na rin sa'yo. Kasi naging loyalist kayo mga yan eh. Tapos ginawa mo yun sa sarili mong kapatid. Pero ito yung huling yung importante. Yung wala doon sa tatlo. Ang tingin mo ba, nakumbinse, hindi Pinklawan, hindi loyalist, hindi DDS, kahit yung mga yun, ayaw yun ng mga traitor eh. Diba? Done in bad taste in what's supposed to be a peaceful, prayerful rally. Tapos, tinanaydor mo yung sarili mong pamilya. I don't think even those people who are not part of any political color, I don't think automatically makukumbinse kasi una, ngayon mo lang nilabas, pangalawa, kapatid ka, tapos kumaidor ka, pangatlo, wala ka naman talagang good track record eh. Yung si Ivy Marcos ng being truthful, di ba? Kung lagi lang beses na sinabihan na ang grabe yung kasinungalingan na tao, including in this particular instance, sinasabi ito, pero ang gusto natin, di ba, proof? Wala pa rin maipakita. Wala pa rin makikita clear proof. No? Ilabas mo na yung clear proof mo. Hindi yung chismis na naman, itatag mo na naman lahat, pati yung anak pamangkin mo. Grabe, di ba? Yung asawa, di ba? Dapat ilabas mo yung mga yan, di ba? Magpapa-hair follicle test daw. Sige, tingnan natin, di ba? Tapos magpapa-DNA test daw siya. Magpapa-DNA test siya. Kaya sa akin maklaro na nakakalungkot na pababa yung kalidad ng serbisyo na nakakuha ng taong bayan. Bakit? Dahil sa dynasty sila, pag may isyong alitang pamilya, damay na naman yung lipunan natin. Kaya ito yung isang epekto ng palala na political dynasty. Dapat mawala yung ng pribadong Marcos isyu ng gobyerno pamilya. Abangan Dawit ni ng sambayan ng Marcos Pilipinas. Duterte Drama na gobyerno, naman ng pa isang magulong bansa. pamilya, dalawang pamilya, tatlong pamilya. Drama nyo na naman. Sawang-sawa na kami sa drama ninyo. Di ba itong mga Hanggat pamilya may na ito, dapat Marcos dito, at palitan Duterte na. sa Di ba ba gobyerno, tayo? magulong bansa. Dapat Dapat wala na yung dalawa na yan. Kita na talaga yung Iba na. pero totoo, no? Bongga Parang na. lumalabas talaga yung kabulukan ng sistema na nagpapalit-palit yung mga Hindi ko alam political kung sino. families, Hindi political ko alam kasi dynasties, yung dapat nagre-recruit kumunit. sila doon sa ating Pero pamahalaan. dapat Kaya ganito wala eh, na di yung ba? dalawa na yan. Parang whether totoo man, hindi, yung mga ganyang aligasyon, no? Besides the point din na grabe na ito Kaya lagi yung kinakaharap wala natin na na yung dalawa, type ng dapat. political system. Tsaka, ang dapat isa din wala na rin sila dapat natin Mualdez. pag-usapan dito ay Kasi magulo hinamak pa rin ni kasi Senator kung sino Ivy ang Marcos. lahat, pamangkin, First Lady, sarili niyang kapatid, para Hindi ko saan? alam kung sino, Para sa si ambisyon. Vico lang Sa nito ko, 2028, yung Pasig, di ba? eh. O inggit. Pwedeng Vico. inggit, di ba? Kasi nga, ang hirap outside ako lang bukay. Magaling Kapag kasi ka ng magaling. Pangulo, tapos wala kang Magaling. kapangyarihan. Magaling Namamatay yung na yata Kaya sa lang inggit. bata no? pa. Pero yan ang isa sa mga worst Dapat forms of mga betrayal. Bata pa Kasi kasi para Vico saan mo Soto. ginawa yung Hindi pa pwede pagtataksil tumakbo presidente. para sa sarili pa lang Dapat ang may ambisyon. Tsaka buti sana kung Yan ang pinaglaban mo pwede tama, maglaban, pinaglaban sa mga Isko Duterte, at saka ang daming Vico. akusasyon ng mga papatay. Uy, walang winner! Wala tayong winner ngayong araw. Isa mananalo si Team Nico. Kadiliman versus Team Kasamahan, sabi nga ni Eh, Harry si Roque. Isko. Oo, Wala pa yan. talagang ano ba naman yan na parang Isko, korap din yan. ang kinakampihan mo ba? Sarap Mas din yan eh, malala pa pangit. ang Dapat mga walang, kasalanan sa pag bayan, no? tumahan Grabing yung korupsyon magiging doon, presidente simula natin Tanto, ha? susunod, Panahon hindi ni siya Rodrigo makamarcos, Duterte. hindi Di ba? siya Kung doon makaduterte. nagsimula yung malawakan, doon nangyari mga malawakang kapatayan. Di ba? Most importantly, ang dami ng akusasyon kay Sara Duterte, pero nandiyan ka sa PBB. Di ba? Hindi talaga makita yung moral justification mo. Kung totoong para ka sa bayan, panagutin mo rin yung mga Duterte. Ayun, tama, maanghang na mga paalala. Wala kayo. Kahit paus pa siya sa lagay na yan. Paus pa siya. Okay na lang, hindi. Okay na. Hanggat mayroong Marcos at Duterte Kung sa hindi ka gobyerno, natutulog magulong ng bansa. sapat mga 8 oras sa isang araw Sila lang at nagpagulong. palagi kang hirap makatulog o
Wala laging na nga si nagigising sa Robredo. kalagitnaan ng gabi. Yung Pinklawan, Huwag mo itong Korea, baliwalain. wala na yun. Aquino. Kahit 30 ka pa lang Kaso o may lampas pumulit, 60 kapag matagal kang may insomnia, Dati maaari ang itong nakakainis humantong ko sila Korea. sa mga Aquino, seryosong Korea komplikasyon gaya ng Macapagal. heart failure, stroke, o kahit Alzheimer at pwedeng Ang pantapos problema, ang buhay mo. pumasok yung Sa Duterte. pamamagitan lamang ng melatonin Nako. gummies, hindi mo na Wala kailangan yung pinatay. uminom ng sleeping pills o sumailalim sa komplikadong therapy. Ang melatonin ay isang mahalagang sangkap na tumutulong Mhm. Manila ba yung malapit? Baka takapasa yun.